Babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala at salaysay na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat lugar may tinatagong lihim, pero hindi lahat dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Tuwing linggo may kwento kaming ibabahagi na ayaw mong maranasan mismo. Magsimula na tayo sa isang kwentong hindi mo malilimutan. Ako si Casey, 25 taong gulang at katatapos lang ng klasiko ng araw na yon. Sa wakas, tapos na ang sunod-sunod na exam, thesis defense at mga gabi ng puyat sa harap ng laptop. Para akong nabunutan ng tinik. Wala munang deadlines, wala munang email. Ang gusto ko lang, katahimikan. Yung lugar kung saan pwede akong huminga, makatulog ng mahimbing, at kahit minsan lang, hindi kabado. Ramdam kong pagod ako hindi lang sa katawan kundi sa isip. Kaya ang ideya ng kahit ilang araw na malayo sa syudad ay parang regalo mula sa langit. Kaya nang imbitahan ako ng tita kong si Aling Rosenda na bumisita sa kanila sa Capiz. Hindi na ako nagdalawang isip. Matagal na rin mula noong huli akong napadpad doon. High school pa lang ako noon. Hindi ko na rin maalala masyado ang paligid, pero alam kong malayo yun sa ingay ng syudad. Wala akong ibang inaasahan kundi ang katahimikan, simpleng pagkain at siguro ay mahabang tulog sa isang malamig na kwarto na may preskong hangin. Maaga akong bumiyahe mula Maynila. Isang backpack lang ang dala ko, ilang damit, toiletries, charger at libro. Naka-jacket ako buong biyahe dahil malamig sa bus. 8 oras akong halos walang kausap. Ang tanging kasama ko, bintana. Minsan, natutulala ako habang tanaw ang mga palayan, palaisdaan at lumang bahay na parang matagal nang iniwan. May mga lugar na dinaanan kami na wala ng signal, walang katao-tao, tahimik. At sa isip ko, ito ang bakasyon na kailangan ko. Habang palapit ang bus sa destinasyon, napansin ko agad ang pagbabago sa paligid. Mas maraming puno, mas kaunti ang sasakyan, at may uri ng katahimikan na hindi ko mahanap sa lungsod. Yung hangin malamig, parang humahaplos sa balat, pero may kung anong lamig na hindi lang galing sa panahon. Minsan may mga daanang mukhang hindi na nadaanan ng modernong buhay. Walang karatula, walang street light, at ang mga bahay ay para bang itinayo pa noong dekada 50. May mga residenteng nakaupo sa kanilang balkonaheng gawa sa kawayan. Tahimik lang silang nakatingin habang dumadaan ang bus. Hindi lahat bumabati. Yung iba, para bang tahimik na nagmamatyag. Nagsimula akong mapaisip, baka ganito talaga sa malalayong baryo. Pero may kung anong pakiramdam na kumakapit sa akin. Hindi ito takot, hindi rin kaba. Isa siyang uri ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Parang sinasabi ng katawan ko na maging alerto kahit wala namang nangyayari. Bandang 3:00 ng hapon ako nakarating sa barangay. Bumaba ako sa tapat ng isang waiting shed na may kinakalawang na karatula. Sa may kanto, may sari-sari store. Sa di kalayuan, may taniman ng mais. At sa kanan ng kalsada, ang lumang bahay ng pamilya namin. Gawa ito sa kahoy. May malawak na balkonahe, mataas na bubong, at bintanang may kapis. Kita ko agad ang ilang bahagi na medyo bulok na, pero sa totoo lang, matibay pa rin ang istruktura. Bago pa ako makalapit, sinalubong ako ng tita kong si Aling Rosenda. Payat siya, maputi na ang buhok, may mga linya sa mukha, pero buhay na buhay ang mga mata.
Parang mas tumanda siya mula noong huli kaming nagkita, pero andoon pa rin ang init sa ngiti niya. "Mabuti at nakarating ka na, iha," sabi niya sabay yakap sa akin. "Pasensya na po, La. Medyo natagalan lang sa biyahe," sagot ko habang inaabot ang backpack ko. "Okay lang. Ang mahalaga, nandito ka na." Pagpasok ko sa bahay, agad kong naamoy ang halong lumang kahoy at tuyong dahon. Sa sala, may mga lumang retrato sa dingding. Pamilyarang ilan. Si Lola, si Lolo. May platera, lumang orasan at antigong aparador sa gilid. Tahimik ang loob. Parang nanahimik kasama ng bahay ang lahat ng alaala rito. Halos wala nang gumagalaw sa loob. Parang lahat ng bagay ay naghintay lang nang bumalik ako para muling mabuhay kahit sandali. "Baka gusto mong magpahinga muna," alok ng tita ko. "Sige po, sandali lang po." Inakyat ko ang kwarto sa itaas. Nasa dulo ito ng pasilyo. May malaking bintana, lumang kama, kulambo, electric fan at lamparang may dilaw na ilaw. Tahimik sa paligid. Walang kaluskos, kundi huni ng mga ibon. Pero sa ilalim ng katahimikan, may kung anong bigat ang humahaplos sa hangin. Hindi siya mabaho, hindi rin siya masangsang. Pero mabigat, parang may presensya ang mismong espasyo ng kwarto. Habang nakahiga ako, napansin ko ang isang bitak sa kisame. May basag sa kahoy. Sa sulok ng kwarto may lumang aparador. Nakasara ito, pero hindi lang basta nakasarado. Pinako. Doon pa lang may kurot na sa loob ko. Bakit kailangan pakuan? Pagkababa ko makalipas ang isang oras, nadatnan ko si Aling Rosenda na nagluluto sa kubo sa gilid ng bahay. Doon daw kasi sila nagluluto para hindi uminit sa loob. Habang hinihintay ang hapunan, tumulong ako magigib ng tubig sa poso. Pumitas din ako ng malunggay sa likod. Habang nasa likod ako, napansin ko ang kabilang bahay. May matandang babaeng nakasilip mula sa siwang ng bintana. Hindi gumalaw, hindi ngumiti. Parang wala lang siyang ginagawa kundi titigan ako. "La, sino po yung sa kabila?" Tanong ko nang bumalik ako. "Si Aling Nida. Matagal nang hindi lumalabas, baka nadinig ka lang." Tinola ang hapunan namin, galing sa manok na alaga nila. Tahimik ang kainan. Sa labas, may huni ng kuliglig, may ihip ng hangin. Pero paminsan-minsan, parang may sandaling tumitigil ang lahat ng tunog. 1 segundo, 2 segundo. Walang kahit anong ingay, wala ring gumagalaw. Yung ganung sandali, parang walang mundo. "Tahimik po talaga dito, La," sambit ko habang humihigop ng sabaw. "Oo, iha. Pero mas gusto ko yan. Hindi katulad sa syudad na palaging may ingay. Dito, tahimik. Pero mas naririnig mo ang mga dapat mong marinig," sagot niya. Tumigil siya saglit. Tapos, halos pabulong ang kasunod niyang sinabi. "Huwag kang gagala sa labas paggabi, Casey, ha?" "Bakit po? Matagal nang walang problema dito, pero mas mabuting ligtas ka. Hindi mo na kailangan malaman kung bakit." Napangiti ako. Inisip kong baka normal lang na paalala tulad ng mga lola dati. Pero ewan ko, iba yung tono. Hindi sermon, hindi payo, parang babala. May halong lungkot, parang galing sa karanasang hindi niya makwento. Pagkatapos magbanlaw sa poso, napansin ko na malamig ang tubig kahit hindi pa gabi. Habang nagsasabon, parang may narinig akong kaluskos sa damuhan. Hindi malakas pero sapat para mapalingon ako. Wala akong nakita, pero pakiramdam ko may dumaan. Hindi hayop, hindi tao, hindi ko maipaliwanag. Agad akong bumalik sa loob, naghilamos, nagpalit ng damit, at naupo sa sala. Tahimik. Sa labas, madilim na. Si tita nagkakape sa tabi. Ako naman nag-aayos ng gamit. 9:00, nasa kwarto na ako, napatingin ako sa bintana.
Nakalampas na sa bintana ang mga tanim na saging at kamote. Nagdasal ako. Nakasanayan ko na bago matulog, tapos humiga ako at pinikit ang mga mata. Pero ilang minuto lang ang lumipas. May narinig akong kaluskos. Hindi daga, hindi langgam, hindi rin hayop. Parang pagkaskas ng kuko sa kahoy. Mabagal. Paulit-ulit. Pumangon ako. Inangat ang kulambo. Tumingin sa bintana. Wala. Pero may presensyang hindi ko maipaliwanag. Parang may nakamasid. Parang may malamig na dampi sa batok ko na hindi galing sa hangin. Siguro pagod lang ako, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko alam na yun na pala ang huling gabing tatawagin kong bakasyon. Sa ilalim ng bahay, sa pagitan ng mga tabla, may gumagapang. Hindi hayop, hindi rin tao. May tunog ng mga kuko, kumakaskas sa kahoy. Mabagal, tuloy-tuloy. At mula sa kabilang kwarto, sa pader na naghihiwalay sa akin at sa dilim, may isang pares ng mata. Tahimik na nakamasid. Matagal nang naghihintay. At sa gabing yon, nagsimula ang tunay kong bangungot. Kinabukasan maaga akong nagising. Maliwanag ang araw, malamig ang simoy ng hangin, at sa unang tingin parang walang kakaiba. Pero may naiwan pa rin mula sa gabing lumipas, isang uri ng lamig na hindi nagmumula sa panahon kundi parang kumakapit sa balat. Tahimik sa buong bahay. Walang ingay ng motor, walang tunog ng tao. Isang klase ng katahimikang parang naghihintay. Bumangon ako sa kama at tumingin sa paligid. Ang kisame, may bitak pa rin. Ang lumang aparador na pinako ay nandoon pa rin sa sulok. Luma, malaki at masyadong tahimik. Lahat ay parang dati pero hindi talaga. Parang may bahid na ng iba. Wala na ang kaluskos na narinig ko kagabi pero yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa, nandyan pa rin. Pagbaba ko, nadatnan ko si Aling Rosenda na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa harap ng bahay. Ang mga galaw niya ay mahinahon pero paulit-ulit. Para bang gusto niyang mawala ang kahit anong naiwan sa lupa ng gabi. Nang makita niya ako, ngumiti siya. "Magandang umaga, iha," bati niya. "Maaga kang nagising." "Ang presko po kasi ng hangin," sagot ko habang naupo sa maliit na silya sa tabi. Kahit papaano nakabawi rin ng konting pahinga. Hindi ko nabanggit ang tungkol sa narinig ko kagabi. Ayaw ko pa. Baka kasi sabihin niyang guni-guni lang. O baka nga ayaw niya itong pag-usapan. Habang kumakain kami ng sinangag, itlog at tuyo, biglang may sumigaw mula sa kabilang bahay. "May nawawala na namang manok dito." Napatingin kami sa isa't isa. Si tita hindi na nagulat. Umiling lang siya. "Hay naku," anya. "Akala ko tapos na yung ganitong mga pangyayari." "Anong ibig ninyong sabihin, la?" tanong ko. Pilit na tinatago ang pag-aalala sa tono. May mga panahon talaga na bigla na lang nawawala ang mga alaga ng mga tao. Minsan manok, minsan pusa, minsan aso. Pero ang pinakakakaiba, walang bakas. Walang ingay, walang kalmot, walang dugo. Para bang kinukuha ng buo. Napatingin ako sa plato ko. Tumigil ako sa pagsubo. Biglang sumagi sa isip ko ang narinig ko kagabi. Yung mabagal na pagkiskis sa kahoy. Yung malamig na paghinga sa ilalim ng kama. Sinubukan kong itanggi sa isip ko, pero hindi ko rin mapigil ang kabahan. Gusto kong itanong kung may naririnig din ba siya, kung may napapansin siyang kakaiba sa bahay. Pero nanahimik ako, parang may bumubulong sa akin na huwag munang magsalita. Pagkatapos naming kumain, nag-aya siyang pumunta sa palengke. Marami raw kaming kailangang bilhin, gulay, luya, ilang pampalasa. Mainit na nang lumakad kami pero hindi ganoon kainit gaya ng nasa syudad. Habang naglalakad kami sa makitid na kalsada, napansin kong may ilang matatanda na nakatingin sa akin. Hindi ito titig ng masama.
Pero hindi rin ito basta-basta. Parang may iniisip sila tungkol sa akin na ako lang ang hindi nakakaalam. Bumalik siya, bulong ng isang matandang lalaki habang naglalakad kami. Napalingon ako. Ako po ba ang tinutukoy nila? Tanong ko kay tita. Hay naku, huwag mong pansinin ang mga yan. Madaldal lang yan, sagot niya. Pero hindi niya ako tiningnan at hindi niya ulit binuksan ang usapan. Sa palengke, mas maraming tao kaysa inaasahan ko. Pero kahit may kabuuang ingay ng bentahan, naroon pa rin ang parang pader ng tahimik na pag-iwas. Tuwing sulyapan ko ang paligid, may makikita akong matang dumudungaw at agad lumilihis. Isang tindera pa nga ang huminto sa pagsusukat ng paninda nang mapadaan kami. Pabalik na kami nang madaanan namin ang isang ilog. Malinis ang tubig, mababaw, sa unang tingin parang ordinaryo lang. Pero may kung anong bigat ang bumalot sa paligid habang lumalapit kami. May napansin akong isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Nakatayo sa gilid ng ilog, nakatalikod, hindi gumagalaw. Hindi man lang sumasayaw ang laylayan ng damit niya kahit halatang may hangin. Parang hindi siya parte ng paligid pero naroon siya. La, sino yon? Tanong ko. Tumingin si tita pero saglit lang. Agad niya akong hinawakan sa braso at mahigpit na hinila. Tumingin ka na lang sa daan. Bilisan natin. Hindi ko na siya tinanong pa. Hindi ko na rin muling nilingon ang babae. Pero habang naglalakad kami palayo, pakiramdam ko ay may matang nakasunod sa akin. Hindi ko man makita, ramdam ng likod ko ang init ng tingin. May dumapong lamig sa batok ko. Hindi galing sa hangin, kundi parang may dumampi. Pagdating sa bahay, tumulong ako sa pag-ayos ng mga groceries. Tahimik kaming dalawa ni tita. Hindi namin pinag-usapan ang babae sa ilog. Hindi rin niya binanggit. Pero ilang beses ko siyang nahuling nakatingin sa likod ng bahay, hawak ang isang pouch na parang tela. Nang hindi na ako mapakali, nagpaalam ako at umakyat sa kwarto para magpahinga. Humiga ako, pero hindi matahimik ang isip ko. Tiningnan ko ang bintana tapos ang kisame. Walang nagbago, pero pakiramdam ko may naghihintay sa paligid. Bumaba ako para kumuha ng tubig. Walang tao sa kusina. Tinawag ko si tita. Walang sumagot. Lumakad ako papunta sa likod, sa kubo. Sa sahig nito may mga bakas ng putik. Basa pa at may amoy na parang sinunog na balahibo. Matingkad, masangsang, hindi galing sa uling. Tita, tawag ko. Lumabas siya mula sa kabilang gilid ng bahay. May hawak siyang pouch na yari sa tela. May sulsi sa gilid, parang may laman na papel o dahon sa loob. Itinago niya ito agad sa bulsa nang makita akong nakatingin. May inayos lang ako. Huwag kang basta-basta lumalabas, ha? Anong meron dyan? Tanong ko. Pampasuwerte lang. Para sa bahay, wala kang kailangang alalahanin. Pero sa tono niya, alam kong hindi niya sinasabi ang buo. Pagsapit ng gabi, habang kumakain kami, may narinig na namang sigawan mula sa kabilang bahay. May kumalabog sa bubong, sigaw ng isang lalaki. Malakas, takot. Napatingin ako kay tita. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nagsalita. Tinapos lang niya ang pagkain niya. Pero napansin kong nanginginig ang kanyang kamay. Pagkatapos kumain, binigyan niya ako ng isa pang pouch. Mas maliit, itim, mabigat, mainit sa palad ko. Parang may laman na bato o metal sa loob. Ilagay mo ito sa ilalim ng unan mo. Huwag mong bubuksan kahit kailan. Para saan po? Pampatibay lang ng loob. Gabi na, matulog ka na. Inilagay ko ang pouch sa ilalim ng unan. Sinubukan kong matulog, pero hindi ako mapakali. Tahimik sa buong bahay, pero sa katahimikan may mga tunog na lumulutang. Una, mga yabag sa damuhan. Tapos, kaluskos.
Tapos, katahimikan. At pagkatapos ng ilang segundo, may narinig ulit akong mabigat na hakbang mula sa ilalim ng bahay. Mabagal. Mabigat. Parang gumagapang. Hindi hayop. Hindi tao. 1, 2, 3 hakbang. Huminto. Tapos may tunog ng pagkiskis sa sahig. Tila kuko sa kahoy. Dahan-dahan. Paikot-ikot. Parang may hinahanap. At pagkatapos, isang mahabang paghinga. Malalim. Mabagal. Gutom. Mula sa ilalim ng kama ko, nakapikit ako. Hawak ko ang kumot, nakatalukbong. Nanginginig yung katawan ko pero wala akong lakas ng loob na gumalaw. Sa bawat segundo, parang may bumubulong sa loob ng kwarto. Hindi ko maintindihan. Pero ramdam ko. Sa sulok ng paningin ko, sa kisame, sa paligid ng aparador, parang may mga matang nakabantay. Hindi ako sigurado kung gising pa ako o nananaginip, pero alam kong hindi ako nag-iisa. At sa labas ng bahay, sa bubong, may naramdaman akong anino. Hindi gumagalaw, pero ang mga kuko nito'y bumabaon sa yero. Paikot, tumatama sa bubong. Hinahanap kung saan makakapasok. Minsan sa kanan, minsan sa kaliwa, sa harap, sa likod. Paikot, parang nilalang na may sariling galaw. At ang mga mata nito ay dilat na dilat. Hindi pa pala yun ang pinakamasahol na gabing darating. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Paulit-ulit akong nagigising na parang may gumigising sa akin sa gitna ng dilim. Sa bawat pagdilat ko, pakiramdam ko ay may matang nakatitig sa akin mula sa kisame o sa paligid ng aparador. Sa loob ng kwarto, kahit walang gumagalaw, ramdam kong may presensya. Hindi ito simpleng takot. Parang may gustong pumasok sa isipan ko. Nang sa wakas, ay sumikat na ang araw, agad akong bumangon. Pagbaba ko, nadatnan ko si Tita Rosenda na nakaupo sa kahoy na silya malapit sa altar. Nakayuko siya habang hinahaplos ang isang maliit na pouch sa palad. Hindi siya agad tumingin sa akin, pero alam kong alam niyang naroon ako. La? Tanong ko, mahinang-mahina ang boses ko. Hindi ka nakatulog ng maayos, sabi niya, diretsong tono pero may halong pag-aalala. Nararamdaman na niya ang presensya mo. Nanlamig ang likod ko. Sino po? Ang babaeng nakaitim. Napalunok ako. Hindi ko na kailangang itanong kung sino. Alam ko na siya ang babaeng nakita ko sa dinaanan namin na ilog, ang presensyang parang anino sa paligid. Totoo po ba yung kwento niyo kahapon? Tanong ko. Tungkol sa babaeng tumira dati rito? Tumango si tita. Hindi siya basta babae, isa siyang nilalang. May itsura ng tao pero hindi laman ng mundong to. Hindi siya naglalakad tulad ng tao. Hindi siya humihinga tulad natin. Isa siyang aninong may laman. At kapag natipuhan ka niya, hindi ka niya bibitawan. Hindi ako nakapagsalita. Tumigil ang hininga ko sa huling sinabi niya. Tita, bakit ako? Dahil bumalik ka. Maghapon akong hindi mapakali. Habang tumutulong sa gawaing bahay, panay ang sulyap ko sa bintana. Parang kahit anong oras ay may sisilip mula sa labas. May mga sandaling humihinto ako sa paglalakad kasi parang may sumusunod na yabag sa sahig. Hindi ito pantasya. Hindi ito guni-guni. May bigat. May katahimikang hindi natural. Habang nililinis ko ang silid ng yumaong lolo, nakakita ako ng lumang notebook sa ilalim ng kama. Dahan-dahan ko itong binuklat. Puno ito ng mga pahina na may kakaibang mga guhit, hugis mata, katawan ng babae na may 2 ulo, paa ng usa, leeg ng tao, at isang bibig na umaabot hanggang tenga. Sa likod ng notebook may mga salitang isinulat sa lumang sulat kamay. Ang babaeng ito ay hindi dapat kausapin. Kung makikita mo siya, huwag kang lalapit. Huwag kang tutugon kapag binanggit ang pangalan mo. Huwag kang titingin sa mga mata niya dahil wala siyang mata.
Napapitlag ako nang biglang bumukas ang bintana. Malakas ang ihip ng hangin kahit wala namang bagyo. Tumalsik ang ilang pahina at isa roon ay dumapo sa mukha ko. Pag-alis ko ng papel, nabasa ko ang isang salita. Bumalik. Hindi ko na tinapos basahin ang natitira. Isinara ko agad ang notebook at ibinalik sa ilalim ng kama. Sa mga sandaling yon, parang bawat sulok ng bahay ay naging mata. Parang lahat ng tahimik ay may gustong isigaw. Kinagabihan, muli akong nilapitan ni tita. May pupuntahan ako bukas. Hindi kita pwedeng isama. Manatili ka lang dito at huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Ano pong gagawin ninyo? May kailangan akong kunin. Isang bagay na maaaring makatulong sa atin kung sakaling lumala ang sitwasyon. Lumala? Tanong ko. Tita, anong ibig ninyong sabihin? Hindi pa po ba ito malala? Tumingin siya sa akin. Diretso, matagal. Hindi pa ito ang pinakamasahol. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako, sinubukan kong tumawag sa pinsan ko gamit ang cellphone. Walang signal. Kahit saan ako magpunta sa loob ng bahay, puro emergency calls only ang lumalabas. Nagtry akong mag-data pero walang lumabas. Tila ba hiwalay sa mundo ang lumang bahay na ito. Pinilit kong palipasin ang gabi. Nagsindi ako ng kandila dahil biglang namatay ang ilaw bandang 9:00. Wala namang ulan pero may amoy na parang nasunog na buhok na biglang kumapit sa paligid. Masangsang, malagkit, nakakasuya. Umakyat ako sa kwarto na dala ang pouch ni tita. Inilagay ko ito sa ilalim ng unan ko. At bago matulog, nagdasal ako. Hindi na para sa proteksyon, kundi para sa lakas ng loob. Pero bago pa ako makatulog, may narinig akong mahihinang yabag. Mula sa labas. 1, 2, 3. Huminto. Pagkatapos ay marahang kaluskos ng paa sa mga tuyong dahon. Sunod ay mahinang kaluskos na parang kamay na dumadapo sa pader. Tumingin ako sa kisame. Doon ko narinig ang mga gasgas. Mula sa ibabaw ng bubong, tila may gumagapang. Hindi hayop, mabigat, mabagal, tila sinasadyang ipadinig sa akin ang bawat hakbang. Casey, isang mahinang boses. Mula sa loob ng dingding, malapit sa may ulunan ng kama, napatingin ako sa pader. Humigpit ang hawak ko sa unan. Hindi ako gumalaw. Hanggang sa lumitaw ang 5 daliri. Mahahaba, maninipis, maputla. Parang walang laman kundi balat at buto. Dumikit ang mga ito sa dingding, sa kadahan-dahang bumaba. Parang gumuguhit sa kahoy. Tumayo ako, napaatras, napapikit, pero hindi ako sumigaw. Dahil sa sobrang takot, parang natuyo ang lalamunan ko. Isang boses ang dumaan sa tenga ko. Parang bulong, pero walang pinanggagalingan. Bumalik ka, dito ka na. Lumingon ako sa salamin ng aparador. Doon ko siya nakita, hindi mukha, kundi katawan. Parang kabuuan ng isang babae, walang mata, nakatungo. At ang bibig niya ay bukas hanggang pisngi. Umuuga ang buhok niya kahit walang hangin. Dahan-dahan siyang lumalapit. At nang lumapit ako para isara ang kurtina ng bintana, nakita ko siya sa ilog, nakatayo. Hindi gumagalaw, pero ang liwanag ng buwan ay tumama sa itim na bestida niya at para akong tinawag ng liwanag, Casey. Hindi ko alam kung sinisigaw ko ang pangalan ko sa isip ko o siya ang tumatawag. Basta paglingon ko, wala na siya. Pero ang malamig na hangin naroon pa rin at ang salamin, may marka ng kamay. Natapos ang gabi, nagising ako. Nakaupo sa sulok ng kama, hawak-hawak ang pouch. Nanginginig, walang tinig, at ang tunog ng kahoy sa bubong ay hindi na huminto hanggang pumutok ang liwanag ng araw. Nagising ako sa sinag ng araw na dumadampi sa mukha ko, pero sa halip na ginhawa ang maramdaman, parang mas lalo akong natakot.
Ang liwanag ay tila peke. Walang kasamang init. Wala ring kasamang buhay. Parang nakakulob ang buong bahay sa isang mundong wala sa oras. Tahimik. Sobrang tahimik. Wala akong narinig na huni ng ibon, tilaok ng manok o kahit ang normal na tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana. Ang buong paligid ay para bang pinatahimik ng kung anumang hindi ko maintindihan. Tumayo ako mula sa kama, nanginginig pa rin ang tuhod ko sa alaala ng gabi. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng nakita ko o kung nanaginip lang ako. Pero ang lamig sa loob ng kwarto ay nananatili pa rin sa balat ko. Nasa dibdib ko pa rin ang pouch na iniwan ni Tita Rosenda. Mahigpit ko pala itong nayakap habang natutulog. Ramdam ko ang init nito kahit malamig ang paligid. Para bang ito lang ang tanging hadlang sa kung anumang sinusubukang lumapit sa akin. Pagbaba ko sa sala, agad kong hinanap si Tita. Wala siya sa kusina. Wala sa labas. Pero sa mesa, may naiwan siyang tasa ng kape na may bahid pa ng singaw. Mainit pa. Ibig sabihin umalis siya hindi pa gaanong matagal. Sa tabi ng tasa ay may papel. Sulat kamay niya. Anak, may kailangang ayusin. Manatili ka lang sa loob ng bahay. Kung hindi ako makabalik bago magtakip silim, isara mo ang lahat ng pintuan at bintana. Huwag kang lalabas. Huwag kang sasagot sa tawag ng hindi mo nakikita. May dadalhin akong bagay na makakatulong. Kumirot ang sikmura ko. Wala pang 10:00 ng umaga pero ang liwanag sa labas ay tila papalubog na. Maulap ang langit, makulimlim, at ang mga puno sa likod bahay hindi gumagalaw para silang mga larawang ipinako sa oras. Bumalik ako sa loob at sinigurong nakasara ang lahat ng bintana. Isinabit ko ang mga kurtina, tinakpan ang salamin sa sala. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong refleksyon. Naisip kong muling tumawag gamit ang cellphone ko. Walang signal, emergency calls only, pati wifi wala. Sa isang iglap, naramdaman kong tuluyan na akong nahiwalay sa labas ng mundo. Lumipas ang mga oras na tila hindi gumagalaw ang panahon. Hindi ako makakain, hindi makainom. Ang tanging tunog lang na paulit-ulit ay ang tiktak ng lumang orasan sa dingding. At bawat tik ay tila tumutunog ng mas mabagal kaysa dapat. Ilang oras na ang lumipas, 2:00 ng hapon. Pero ang liwanag sa labas parang 5:00 na. Madilim, parang minadali ang paglubog ng araw. Biglang may tunog sa labas, isang kaluskos. Parang may nadulas sa mga tuyong dahon sa likod ng bahay. Huminto ako sa paghinga. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at bahagyang sinilip ang labas sa pagitan ng kurtina. May anino, malaki, gumagalaw sa gilid ng ilog, pero hindi ako sigurado kung tao iyon. Ang paggalaw niya ay hindi normal. Mabagal, paikot, tila sumusuri. At sa bawat hakbang niya, humahaba ang anino niya kahit hindi tumatama ang araw. Umatras ako, napaupo sa sahig. Hinugot ko ang pouch at niyakap ito. Isiniksik ko sa pagitan ng dibdib ko at tuhod habang yumakap ako sa sarili kong mga binti. Umiikot na sa utak ko ang mga huling sinabi ni Tita. Huwag kang sasagot sa tawag ng hindi mo nakikita. Kasabay ng pag-ikot ng alaala sa isipan ko, may narinig akong kaluskos sa bubong. 1, 2, tapos isang mahaba, magasgas na tunog, parang kuko sa yero. Nakakakilabot. Hindi ito pusa. Hindi rin ibon. Mabigat. Mababa. Gumuguhit. Bumukas ang ilaw sa sala. Pumikit ito ng 3 beses. Pagkatapos ay tuluyang namatay. Nagpanik ako. Kumuha ako ng kandila mula sa altar at sinindihan ito. Pero habang nilalagay ko sa lamesa, may narinig akong katok. 3 sunod-sunod na katok sa pintuan sa likod. Casey, malamig ang boses. Mababa, pero parang boses ni Tita. Casey, ako to. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumagot.
Kinuha ko ang botelya ng langis at binuksan ito. Pinahid ko sa pulso ko, sa batok at sa paligid ng mata. Hindi ko na maalala kung ano ang tamang ritual. Basta kahit anong alam ko, ginawa ko. Casey, muling tawag ng boses. Buksan mo! Maginaw dito! Lumapit ako sa pintuan, tumigil sa harap ng bintanang may kurtina at sinilip ang kapila. May aninong nakatayo. Hugis babae, nakasuot ng itim na bestida pero walang mukha. Walang anino sa paa at hindi siya gumagalaw. Nakatigil lang doon, tila isang rebulto. Umatras ako, halos matumba sa takot. Napasandal ako sa dingding ng kusina, nanginginig. Hawak ko pa rin ang pouch. Paulit-ulit kong binubulong sa sarili ko na hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Pero may boses na sumagot sa akin sa loob ng isipan ko. Totoo ako. Napasigaw ako, pero walang tunog. Namutla ang paligid. Nawala ang kulay sa mga mata ko. At ang huling bagay na nakita ko bago ako mawala ng ulirat ay ang pintuang unti-unting bumubukas. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nawala ng malay. Pero paggising ko, gabi na. Ang kandila ay halos na upos na. Sa sahig ng sala may bakas ng paa, basa, maputik, at may marka ng kuko sa gilid. Tiningnan ko ang paligid, walang tao. Pagangat ko ng ulo, may kumakatok sa harap na pintuan. Isang mahinang katok, isa lang. Boses ng babae. Anak, boses ni tita. Pero may luhang kasabay. May pakiusap. May sakit. Dahan-dahan akong lumapit. Tinignan ko sa silipan. Si tita. Sugatan. May hawak na puting kahon. Pasensya ka na. Nahuli ako. Binuksan ko ang pinto. At sa wakas, doon ako tuluyang napaiyak. Nang binuksan ko ang pinto at nakita si Tita Rosenda, duguan ng braso, may hawak na puting kahon, doon ako tuluyang napaiyak. Sa gitna ng takot, ng kabaliwan ng mga nakaraang oras, may isang bahagi sa loob ko na nagsabing totoo siya. Totoong si Tita ang nasa harap ko. Pasensya ka na anak, mahina niyang sabi habang pinapasok ko siya sa loob. Nilapag niya ang kahon sa lamesa. Nanginginig pa rin ang kamay niya habang binubuksan iyon. Sa loob ay may mga halamang pinatuyo. Ilang pirasong papel na may sulat sa baybayin at isang bilog na gawa sa tansong kawad. Tita, anong nangyayari? Halos hindi ko maibuka ang bibig ko. Umupo siya sa lumang upuan sa may altar at humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi ko na sana sasabihin, pero kailangan mo nang malaman dahil muling bumukas ang daan. Nagkatinginan kami. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sa likod ng mga salitang daan at bumukas, ay naramdaman ko ang isang malamig na sagot sa tanong na hindi ko pa man naitatanong. Sino yung babaeng nasa labas kanina, tita? Tanong ko. Yung kumakatok na parang ikaw. Napayuko siya. Hindi ko siya papangalanan. Matagal na siyang nakakulong sa lugar na ito. Hindi siya basta multo. Isa siyang lumang anino. Nakakabit siya sa bahay na to. At sa linya ng dugo natin. Humugot siya ng papel mula sa kahon at iniabot sa akin. May lumang larawan. May babaeng nakasuot ng itim na bestida. Walang mukha. Nakatayo sa tabi ng isang balon. Siyang dahilan kung bakit umalis ang pamilya natin noon, dagdag pa niya. Pero habang tumatagal, bumabalik siya, umaagaw, umaakit. At kapag may bagong henerasyon na hindi alam ang tungkol sa kanya, mas madali para sa kanya na makapasok. Hindi ako makapaniwala, pero lahat ng nakita ko, lahat ng naramdaman ko, lahat ng naririnig kong bulong at boses sa loob ng bahay, lahat ay parang gustong sumigaw ng oo sa sinabi ni tita. Paano siya napapasok? Tanong ko pa. Sa takot, sa alaala, sa paniniwalang totoo siya. Tumayo si tita at tinungo ang isang bahagi ng sahig na may bitak. Binuksan niya ang takip nito.
Doon sa ilalim ng bahay may maliit na espasyo. Kumuha siya ng isa pang bilog na tansong kawad at sinimulang iguhit ito sa paligid ng sala. Kailangan nating tapusin ito ngayong gabi bago tuluyang lumubog ang araw. Napasulyap ako sa orasan. 6:00 na. Pero ang labas ay parang 10:00 ng gabi. Ang mga anino sa labas ng bintana ay parang gumagalaw. Tita, totoo ba talagang umalis sila mama dahil dito? Oo, at hindi na sila kailanman bumalik. Tahimik kami pareho habang nililigid ni tita ang buong bahay ng mga guhit na tila pangontra. Nagsindi siya ng ilang kandila at insenso. Inisa-isa niya ang mga sulok. Lahat ng salamin ay tinakpan. Pati mga basagin na salamin ay isinilid niya sa isang sako at inilabas sa likod. Nang makumpleto niya ang ritual, naupo kami sa harap ng altar. Inilagay niya sa gitna ang pouch na iniwan niya sa akin. Kailangan mong hawakan ito hanggang matapos ang gabi. Paano kung bumalik siya? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa akin. Diretso. Walang takas. Hindi lang siya babalik, Casey. Papasok siya at susubukan niyang kunin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakuha. Ang katawan mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, tiningnan ko ang paligid. Para bang kahit saan ako lumingon, may matang nakamasid. May malamig na hiningang humahaplos sa batok ko. Makalipas ang ilang minuto, bigla naming narinig ang unang tunog. Hindi katok, hindi yabag, kundi huni. Mahaba, matinis, tuloy-tuloy, isang tunog na hindi tao, hindi hayop, parang panaghoy ng isang nilalang na nawawala sa sarili nitong anyo. Mula sa sulok ng sala, tumigil ang kandila, pumitik ang ilaw, nagdilim ang buong paligid. Tanging liwanag mula sa pouch sa gitna ng altar ang naiwan. Dito na siya, bulong ni tita. Anak, hawakan mo yan. Kinuha ko ang pouch at inilapit sa dibdib ko. Tila lumalakas ang pintig nito. Parang puso na may sariling tibok at sa bawat tibok may kaakibat na alaala. Mga alaala na hindi akin. Mga imaheng mabilis dumaan sa isip ko. Isang batang umiiyak sa tabi ng ilog. Isang babae sa loob ng balon. Isang matandang naglalakad sa bubungan. Huwag kang bibitaw, mariing sabi ni tita. Lahat ng maririnig mo, lahat ng makikita mo, huwag mong paniwalaan. At doon nagsimula ang pagyanig. Umuuga ang buong bahay. Parang may naglalakad sa paligid. Mabigat ang bawat hakbang. Sa kisame, may gumuguhit at sa bintana, may mga kamay na dumikit, itim, mahaba, basa. Casey, boses ng ina ko. Anak, tulungan mo ako. Napalingon ako. Sa isang sulok ng kwarto may pamilyar na anyo. Si mama. Pero hindi siya buo. Para siyang anino na may mukha. May mata pero walang puti. May bibig pero walang tunog. Gumagalaw siya pero hindi gumagalaw ang anino niya. Anak, tumayo siya. Nilalapitan ako. Naramdaman kong parang nawawala ang pouch sa kamay ko. Dumidilim ang paningin ko. Nanginginig ako. Tumingin ako kay tita pero siya rin ay tila tinutulak ng isang hindi nakikitang puwersa sa dingding. Hindi siya ang nanay mo, Casey, sigaw niya. Tumingin ka sa akin, hawakan mo ang pouch. Pumikit ako. Pinilit kong hawakan ng mas mahigpit ang pouch. Binulong ko ang pangalan ko. Casey, Casey, Casey. Hindi ko siya, hindi siya si mama, hindi siya si mama. At sa isang iglap, narinig ko ang isang tili, matinis, basag, puno ng galit. Pagdilat ko, wala na ang anino, nawalan ng kulay ang paligid. Tahimik muli. At si tita ay nakaupo sa sahig, humihingal. Hindi pa tapos, sabi niya. Huling yugto na lang. Muling bumukas ang pintuan, hindi dahil may pumasok, kundi dahil kusa itong bumukas. At mula sa dilim, lumabas ang nilalang. Mas malaki siya ngayon.
Nakabaluktot ang katawan. Ang kanyang mukha ay punit-punit, parang balat na pinagsama-sama, at ang kanyang bibig nakabuka hanggang tenga. Wala siyang mata, pero nakikita ko siyang nakatitig sa akin. Kailangan nating isara ang daan, sigaw ni tita. Ilapat mo ang pouch sa sahig. Sumunod ako. Niyuko ko ang pouch at inilapat ito sa gitna ng bilog na guhit. Nagliyab ito. Bigla na lang umangat ang apoy mula sa sahig, paikot, at ang nilalang ay nagsimulang umatras, umuungol, tumitili, dumidikit sa kisame habang pilit lumalapit. Pero sa huli, hindi na siya nakalapit pa. Isang huling sigaw ang binitiwan niya bago tuluyang nawala ang anyo niya sa usok at dilim. At sa unang pagkakataon, nagsimulang sumikat muli ang araw. Akala ko tapos na ang lahat ng muling sumikat ang araw. Tahimik ang paligid, walang kaluskos. Wala na rin ang matinding lamig na kanina ay humahaplos sa batok ko. Para bang sa isang iglap, ibinalik ng liwanag ang katahimikan sa lumang bahay. Ngunit sa kapila ng katahimikang iyon, may pakiramdam pa rin akong hindi pa tapos. Hindi pa buo ang paliwanag, hindi pa sarado ang daan. Si Tita Rosenda ay nakaupo pa rin sa sahig, humihingal. Basang-basa ng pawis ang noo niya. May bahagyang dugo sa labi at may galos sa braso. Tumayo ako at inalalayan siyang makaupo ng maayos. Anak, mahinang sabi niya, nagawa natin ang dapat gawin, pero may kailangang ipakita pa ako sa iyo. Tumangulang ako, hindi na ako nagtanong. Sa dami ng nasaksihan ko ngayong gabi, mas pinili ko nang makinig kaysa questionin ang lahat. Sumunod ako sa kanya habang dahan-dahan siyang tumayo. Tinungo namin ang isang parte ng kusina na may lumang cabinet. Hinila niya ito ng bahagya. Sa likod nito may trapal na bakal na parang hindi pa nabubuksan ng matagal. Gumamit siya ng susi mula sa kwintas niya at binuksan ang kandado. Umalingasaw ang amoy ng amag, lumang kahoy at lumang papel. Nasa likod pala ng kabinet ang isang lihim na pintuang pangsahig. Nakatingin lang ako habang binubuksan niya ito. Matagal ko nang hindi binabalikan ito. Huling bumaba rito ang lolo mo noong dekada 70. Sabi niya habang hinuhugot ang kandilang may itim na mitsa mula sa kahon. Bumaba kami sa makitid na hagdang kahoy. Ang bawat hakbang ay may kasamang langit-ngit. Humahalik sa balat namin ang alikabok at lamig. Sa ilalim, may maliit na silid. Hindi ito ordinaryong imbakan. Ang mga pader ay may ukit na simbolo, hugis mata, hugis putas, hugis kamay na nakabuka. At sa gitna may luma at kupas na altar. Dito nakaimbak ang lahat ng kasaysayan ng pamilya natin, sabi ni tita. At dito ko rin ilalantad ang huling dapat mong malaman. Lumapit siya sa lumang kahon sa tabi ng altar at inilabas ang ilang papel. Mga luma, kupas, may bahid ng lumang tinta. Isa-isang pinakita niya sa akin ang mga sulat. Nitong mga huling araw, bulong niya, may nararamdaman akong pagbabago. Parang hindi lang basta bumalik ang daan. Parang ikaw ang tinatawag nito. Napaatras ako ng bahagya. Ako? Tumango si tita. Casey, ikaw ang huling ugnayan. Hindi ko maintindihan. Bawat babae sa pamilya natin ay may koneksyon sa nilalang na yon. Lahat tayo ay dinaanan niya. Pero may isa sa bawat henerasyon na nagiging susi para maisara ang daan ng tuluyan. At ikaw yon. Hindi ako agad nakapagsalita. Nanginginig ang kamay ko habang tinititigan ang mga lumang tala. Isa roon ay may pangalan ko. Cassie, isinulat ng luma parang ukit sa papel. Bakit nandun pangalan ko? Hindi mo man alam pero ipinanganak ka sa panahong muling nabuksan ng daan, isang gabi ng buwan ng dilim. Nang iwan ka ng mama mo, dala niya ang takot na baka ikaw na ang susunod na kunin, kaya lumayo siya. Pero sa huli, ikaw rin ang bumalik. Naramdaman kong tila may lumulunok sa lalamunan ko.
Ang buong pag-uwi ko ang desisyon kong bumisita. Hindi pala basta desisyon lang. Parang may nagtulak sa akin. Isang hindi nakikitang puwersa. Muli akong napatingin sa mga ukit sa pader. Bigla kong naramdaman ang bigat ng katahimikan. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Katahimikan ito ng isang bagay na natutulog. Pansamantalang payapa, pero handang gumising. Anong ibig sabihin nito, tita? Kung ako ang ugnayan, anong kapalit? Tumalikod si tita at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa altar. Pagbukas niya, may laman itong tansong singsing at maliit na papel. May huling bahagi pa ang ritual. Pero hindi ko ito pinilit gawin kanina dahil baka hindi mo kayanin. Hindi ko na siya hinayaang tapusin pa ang paliwanag. Kinuha ko ang singsing at inilagay ito sa hintuturo ko. Parang kumapit agad ito sa balat ko. At mula sa maliit na butas sa altar, may narinig kaming paggalaw, pagsirit ng hangin, at isang matinis na huni tulad noong gabi. Tumindig ang balahibo ko, ngunit sa halip na takot, may naramdaman akong kakaiba, para akong hinihila. Para akong tinatawag. Tumayo ako. Tiningnan ko si tita. Kailangan nating tapusin. Tahimik siyang tumango. Lumabas kami ng silid sa ilalim ng bahay. Ngunit pagbalik namin sa sala, nagbago ang paligid. Madilim pa rin kahit araw na sa labas. Ang mga kandila sa altar ay muling nagsindi. Mag-isa. At sa harap ng pinto may isang aninong nakatayo. Walang mukha, walang bibig, pero may matagal nang hinanakit. Handa ka na ba? Tanong ni tita. Humigpit ang hawak ko sa pouch at sa pagkakataong ito hindi ako umatras. Hindi ako takot. Ito ang gabing. Ako na ang magtatapos ng lahat. Ang liwanag ng araw ay muling bumalik. Ngunit hindi na iyon ang parehong liwanag na nakagisnan ko. Habang nakatayo ako sa harap ng lumang bahay, ramdam kong may nawala. Hindi lang mula sa paligid, kundi mula sa akin mismo. Ang ritual ay natapos, ang daan ay naisara. Ngunit may bahagi ng sarili kong hindi na muling babalik. Tahimik si Tita Rosenda habang tinatapos ang pag-iimpake ng mga gamit. Napagdesisyonan naming parehong umalis na. Wala nang dahilan para manatili. Ang bahay ay isa ng lalagyan ng alaala, hindi ng tahanan, kundi ng takot. Napilit naming tinuldukan. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, ang mga sanga ng punong dati kong kinatatakutan ay tila hindi na ganon kalupit. Pero kahit paano ko pa gustuhing paniwalaan na tapos na ang lahat, ang bawat paghihip ng hangin, ang bawat aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko, ay paalala ng kung anong nangyari. Tita, sigurado ka bang tapos na nga? Huminto siya sa pagtali ng kanyang maleta. Wala nang daan, pero ang sugat kailangang paghilumin. Sumakay kami ng van pauwi ng bayan. Wala kaming imikan, tulad ng katahimikan ng gabi pagkatapos ng sigawan, tulad ng silensyo pagkatapos ng lindol. Pagdating sa terminal, nagyakapan kami. Mahigpit. Hindi ko alam kung kailan ko siya muling makikita, pero ramdam kong parehong may bitbit kaming sugat na hindi na mabubura. Alagaan mo ang sarili mo, Casey, bulong niya. Tumango lang ako. Bitbit ang isang bag na puno ng mga hindi ko na babalikan. Pabalik ko sa Maynila, ibang-iba, na ang mundo. Hindi nagbago ang lungsod, pero ako ang nagbago. Noong una, sinubukan kong balewalain ang lahat. Bumalik sa trabaho, kumain ng normal, matulog ng maayos. Pero sa bawat pagsara ko ng ilaw sa gabi, bumabalik ang boses. Hindi boses ng nilalang, kundi boses ng sarili kong tanong. Bakit ako? Bakit kailangang ako ang ugnayan? At kung ako ang nagsara ng daan, may posibilidad bang muling bumukas yon kung ako'y masira? Minsan sa tren, may nakita akong matandang babae, mabagal ang lakad. May dalang basket. Nang tumingin siya sa akin,
Tila wala siyang mata. Napaatras ako sa kinauupuan. Pero pagkurap ko, normal pala siya. Naulit yun ilang beses. Sa panaginip, sa anino ng mga poste, sa mga refleksyon ng bintana. Hindi ko na matukoy kung alin ang totoo at alin ang alaala. Minsan, kinakausap ko ang sarili ko. Paulit-ulit kong sinasabi na tapos na. Pero mas madalas, tahimik ko na lang dinidinig ang bulong sa likod ng tenga ko tuwing 3:00 ng madaling araw. Hindi kita iiwan dahil ikaw ang huling ugnayan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa shift ko, napansin kong parang may sumusunod sa akin. Hindi ko makita pero ramdam ko. Hindi siya hayop, hindi rin tao. Para siyang bagay na hindi makalaya maliban kung pinayagan mong sumama. Pagdating ko sa apartment, agad kong sinara ang pinto. Niyakap ko ang sarili ko habang nakaupo sa sahig. Umuulan sa labas, mabilis, malakas. Pero sa pagitan ng mga patak ng ulan, may narinig akong katok. 1, 2, 3. Hindi ko binuksan, hindi ko pinansin. At sa unang pagkakataon, tumigil din ang katok. Nang umaga, lumabas ako at nakita kong wala namang tao sa labas ng unit ko. Pero may naiwan sa sahig, isang piraso ng itim na tela. Sinubukan kong hanapin si Tita Rosenda, pero wala na siya sa probinsya. Ang mga kaibigan niya ay nagsabing umalis na ito, hindi raw nagsabing saan pupunta. 1 linggo na siyang hindi nagpaparamdam. Minsan naiisip kong baka hindi rin siya ligtas o baka dala rin niya ang kanyang sariling multo. Ilang buwan ang lumipas, lalo akong naging tahimik. Sa trabaho, bihira na akong makipag-usap. Sa bahay, lagi akong gising sa gabi. Sa bawat ingay, bumabalik ang gabing yon. At sa bawat katahimikan, mas naririnig ko ang sarili kong paghinga. Minsan pati hindi ko na alam kung akin pa ba ang hiningang iyon. Nagdesisyon akong magsulat ng lahat, ilagay sa papel, hindi para i-publish, hindi para ikwento, kundi para sana mawala kahit kaunti ang bigat. Pero habang isinusulat ko ito ngayon, napansin kong may bahagi ng kwento na tila hindi ko na maalala. Parang binura o baka sadyang inalis. At doon ko na-realize na ang pinakatotoong horror ay hindi ang mga nilalang na walang mukha, hindi ang mga aninong gumagapang, kundi ang hindi na muling pagbalik ng normal mong sarili pagkatapos mong makita ang hindi mo dapat makita. Ngayong alam ko na ang lahat, may isa na lang akong tanong na hindi masagot hanggang ngayon. Kung sarado na ang daan, bakit sa tuwing pupunta ako sa salamin, may bahagi ng refleksyon kong nakatingin sa akin na hindi ito galaw, hindi rin ito nabulong, kundi isang presensyang walang pangalan, walang anyo, pero may pamilyar na ngiti at mula sa kaibuturan ng katahimikan, alam kong hindi pa siya tuluyang nawala. Minsan, hindi lang tayo ang bumabalik sa lumang bahay. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa The 13th Scream at i-click ang notification bell dahil may mga kwentong hindi lang nananatiling kwento,